Ka ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng WBL. Magandang gabi po sa ating mga kababayan sa Maynila at sa buong bansa. Kami po sa ngalan ng lungsod ng Maynila at ako personal na rin ay bumabati kay Mr. Jerry Yap at Percy Lapid. Kung dalawang taong ito ay mga broadcaster, journalist na naninindigan sa katotohanan. Ayaw po nila ng mga kalokohan. Kaya makinig po kayo dito sa programa ito. Ang pangalan ay Katapat, na sila ang katapat natin sa ipagtatanggol ang ating mga karapatan at isisiwalat o i-expose yung pagmamalabis, pang-aapi ng mga nanunungkulan sa pamahalaan sa mga pangkaraniwang mamamayan. Sila po ang magtatanggol sa atin, didepensa sa atin. Kaya pakinggan po ninyo ang kanilang programa dito sa Radio DWBL magmula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Pakinggan po ninyo at masisiyahan kayo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Mga may init at napapanahong issue, bubusisin, hahalukain at pupulsuhan nina Jerry Yap at Percy Lapid sa programang Katapat. Matatalinong pananaw, matatalim na opinyon at komentaryo nina Jerry Yap at Percy Lapid. Ang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag ngayon sa dyaryo at sa radyo. Katapat. Sa bawat issue, si Ka Jerry at si Ka Percy ang inyong katapat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ako po si Jogra de la Torre. Ito po naman si Peter Galastas. Ako po naman si Atong Ma. Kami po ang inyong katapat! Mga kaibigan, marami po tayong pag-uusapan. Nag-aanyaya kami sa loob ng isang oras. Nagagawin natin pagtatanghalang ng alas 12 po tayo sa palatuntunang Katapat. Sa ngalan po ni Jerry Yap, kami po'y nagpupugay at nag-aanyaya. Samantala, bukas po ang ating mga linya ng telepono, ang mga landline po natin sa himpilan para sa inyong mga reaksyon. Ang mga numero po ay 631-2646 hanggang 47. at ang ating text line 0917-484-2180. Tayo po ay sabayang napapanood, napapakinggan din po sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming sa internet. Wala po kayo ibang dapat gawin kundi mag-log on sa ustream.tv/channel/katapat. Sa gawing kanan may espasyo kung tawagin ay chatroom. I-type lamang po ang mga reaksyon na nais po ninyong maisahing papawid sa ating palatuntunan at inaanyayahan namin kayo mag-participate kayo sa mga paksa na atin pong tatalakayin o kaya kung meron kayong mga topic na pwede ninyong isama na gusto natin mapag-usapan kung tayo po ay nakahanda o alam natin yung paksa. Kasi alam mo naman, hindi naman tayo mga ika nga po propeta para hulaan natin ang lahat ng issue. Kailangan may kahit papano yung issue na talagang alam na ng tao. Katulad ngayon, yung RH bill nagkaroon ng ng oral argument sa Kwan. Alam mo yung oral
Ginagamit talaga yan sa sex eh. Kaya sa RHB, kailangan niyang oral eh. Ha? Yung oral arguments, di ba? Wag lang anal Ha? Pwede rin yun. Ganun lang po yan. Gumura ka. Sa madaling sabi po, Argument. bago na ang ano kasi, ang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Monsignor Archbishop Soc Villegas. Archbishop Soc Villegas. Si Soc Villegas po, kung matatandaan ninyo bata pa yan nung nagkaroon ng EDSA Revolution, di ba? Protege At nung niya. pumasok siya naging secretary siya ni Cardinal Sin, bagong pari pa lang siya noon. Pero itong matatandaan mo nung nakaraang halalan, itong Archbishop ano pangalan? Soc Villegas. Ang naglatag ng ng pamantayan sa mga dapat at hindi dapat iboto ng mamamayan, di ba? Bilang siya ang arsobispo ng Lingayen Dagupan. Nagpalabas siya niyan ng pastoral letter di ba? Pero nakakalungkot Ang mga Katoliko po hindi sumunod. Di ba? Kaya nangyari sa eleksyon natin na walang hiya tayo pare-pare, nadamay tuloy tayo. Kaya yan din ang sasagot dun sa Ako raw, batang ibinoto ko si Erap. Kasi nagkakaisa sa iglesia, talagang ganun. Susunod ka kahit na hindi angkop sa kalooban mo, labag man sa kalooban mo. Susundin mo dahil unang-una, nung pumasok ka dyan, tinanggap mo yung doktrinang yun Di ba? Tinanggap ko yun alam nga namang hindi ko sundin yun, di sira ulo ko. Lalabas akong sira ulo. Di ba? Kasi yun namang doktrina na yun, nakabatay naman sa Biblia. Masama kung wala sa Biblia yun. Mas masama ito. Yung sa Katoliko, ang naglalaban, mga Katoliko rin. Tapos mananawagan ng simbahan, hindi naman sinusunod ng simbahan. Ito nga yung RH bill. Sino ba magkakalaban dyan? Hindi ba Katoliko rin na magkakalaban sa issue na yan? Kung dapat bang ipasa yung batas sa kung constitutional ba ito? O kung yan nasasalig sa saligang batas. O hindi. Ang kumu-question dyan, ang tumututol dyan, mga Katoliko rin. Hindi ba? Sino ngayon ang hindi nagkakaisa at sino ngayon ang may problema? Hindi ba? Kami nga siyempre ako nung nakaraang eleksyon, hindi ko naman alam kung sino dala ng iglesia. Nalaman ko yun, halimbawa, Lunes ang eleksyon. Linggo ko ng gabi nalaman kung sino iboboto O mga kaibigan, di ba? Kaya ang paninindigan ko, hindi naman nababago, hindi naman sinabi sa amin, baguhin mo yung paninindigan mo. Ang sinabi sa amin, ito iboboto natin. Di ba? Ito pagkakaisahan na iboto. Yan ang iboboto natin. Hindi naman sinabing huwag niyong banatan. Di ba? Mga kaibigan, di ba? Kaya ako, ang paninindigan ko nandun. Sabi nga, ibigay mo ang kay Cesar, ibigay mo ang sa Diyos at ang sa Diyos. Hindi ba? Naibigay ko yung tungkulin ko doon sa kaisahan, sa hinihingi ng Panginoon Diyos, di ba? At naibigay ko rin yung kay Cesar, yung pagboto ko, bilang isang mamamayan. Yung Cesar, gobyerno yun hindi ba? Yun ang tawag sa namumuno sa gobyerno nun. Mga pinapagkikis mo yung pinagkaisan. Yun, binibigay ko rin yung kay Cesar. Alin? Kasi, yun ang karapat dapat na sabihin ko. Kasi, di ba? kung halimbawa, katulad nun, binabatikos ko yun. Tama naman yung pagbatikos natin sapagkat ang mga pagbatikos natin nakabatay naman sa kasaysayan lahat yun. Lalo na tungkol kay Erap. Di ba? Sino magpapasinungaling sa mga sinabi ko? Di pa sinungalingan ninyo. Gusto nyo magdebate pa tayo. Para malaman lang kung kung nagsisinungaling nga kami o hindi. Di ba? Mga kaibigan Kinukumpul mo ni Pangaliban. Pero, kung ang sinunod ninyo, kung marunong kayo magkaisa, yun ang gusto namin, magkaisa rin kayo, kaya huwag kayong magalit. Kung wala kayong karapatang magalit,
Kung ang iglesia nagkakaisa. Oo. Oh. Tama. Dahil hindi nyo magawa yung kaisahan, magagalit kayo. Hindi ba? Kaya nga namin sinasabi yun dahil kami ang tumutulong sa inyo para malaman ninyo ang importansya ng kaisahan. Kasi ang kaisahan, ang eleksyon per se, ang pagboto, kaisahan eh. Tama. Hindi ba? Di ba lahat yan nananawagan na pagkaisahan nyo po, iboto ko. Kaisahan yun talaga eh. O hindi ba? Correct. Nasa atin na lang ang pagpili kung sino pagkakaisahan natin. At saka isang punto dyan, Percy. Oh. Kini-question nila constitutionality niyan. Okay. Kung yan ba sabihin ng Korte Suprema na constitutional, hindi Tatanggapin nyo ba? Tatanggapin nyo ba? Pampasya. Hindi rin. Lalabanan nyo rin yan. Oh. Bakit kini-question? Hindi ba? Oo. Kung lalabanan nyo rin, huwag na kayong lumahok sa proseso. Oo. Hindi ba? Lalabanan nyo rin. Ngayon, lumalaho kayo sa proseso, dapat, kung ano magiging pasya Supreme Court. ng Korte Suprema, Sundin nyo. Yan. dyan sa RH bill na yan, dapat kilalanin ninyo yun, igalang ninyo yun. Idinulog mo rin eh. Yan nga yung sinasabi natin na we are a government of laws and not of men. Kailangan po, meron talagang batas. Halimbawa, isang kandidato. Kasi ang Supreme Court, kung ano man ang maging decision yan, sabi nga, any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Hindi ba? Tama. Kaya dapat mo sundin yun dahil batas na yun. Para din yan yung disqualification. Pag sinabing disqualified. Pag sinabing hindi disqualified yan, batas na rin yun eh. Di ba? Kung gusto nilang babuyin yung sila rin na nagdesisyon sa mga pinagdi-disqualify, sinangayunan nilang disqualified yung iba. At tapos magkakaroon sila ng another set of decision na hindi kamukha nun. Gusto nila yung batas pa rin yun. Kahit binababoy nila ang batas. Hindi ba? Malayo namang gawin yan. Wala tayong magagawa ro katulad ng RH bill, mga kaibigan. Bakit ba tinututulan ng mga nasa simbahan natin yung RH bill? Ang ini-invoke nilang provision dyan, yung sinasabi, dapat i-promote ang buhay. Hindi, halimbawa, ito na ipatupad. Halimbawa, teka muna ha. Batas na ito eh. Halimbawa, sinangayunan ng Korte Suprema ang constitutionality ng batas na yan. Obligado ba sila sumunod o hindi? Obligado sila. Ano ba susundin nila ron at hindi nila susundin? Kailangan yung batas mismo sundin nila. Hindi. Kaya i-promote mo ang buhay. Hindi. Ako sa palagay ko, may mga batas kasi meron tayong tinatawag na separation of church and state. Halimbawa, maisa batas dito yung kamukha nung same-sex marriage. Halimbawa, inaprubahan yan. Kung sa Amerika, inaprubahan doon tayo nang gagaya eh. Kaya nga, nakakatakot dyan, baka maging epidemic yun. At lumaganap yan. At i-adapt yung sistema na yan, yung batas na yan dito sa ating bansa. Paano gagawin mo? Kung ikaw ay religious organization. Alam mo yung tungkol sa RHB, yan ay batas, pero hindi mandatory yan eh. Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina, kaya ako tinatanong, obligado ka ba sumunod? Hindi naman eh. Din ang choice eh. Nasa iyo rin ang pagpili eh. Katawan mo naman yung ipon, di ba? Kaya wala akong nakikitang importance ito eh. Of greater importance. Ibang klase yan. Para isa-isang tabi mo at bigyan mo ng panibagong extension ng isang buwan si ERAP. Mas importante ito eh. Di ba? Kasi at stake dito ang rule of law, batas na itong pinag-uusapan natin eh. Ito hindi pa na ipapatupad yan eh. Yan ang pwede mong ipagpaliban muna eh. Hindi ba? Mas makakatulong pa nga kung ipagpapaliban mo yan doon sa mga tumututol dyan. Dahil hindi pa siya nai-implement. Hindi pa siya, habang hindi na pagpapasyahan ng Korte Suprema, hindi mai-enforce yung batas. Kaya nagtataka ako, bakit kanina, ito masamang balita, yung Korte Suprema, binigyan ng due course,
Pinagbigyan. Yung pong ano, yung request Motion for ni extension. ERAP Oo. na extension Oo. ng kampo ni ERAP na bigyan sila ng 1 buwan hanggang August 10 Okay pa rin. para makasagot. Oo. Oh. Tapos, Hindi ba? Tapos niya wala na. Palagay ko nandun na yun eh. Diba, hindi natin malaman eh. Sabi ko nga sa'yo, Parang basketball, dagdag extension. sabi ko nga sa'yo, dapat na magkaroon ang Supreme Court ng pamantayan. Kasi, ito ang Supreme Court lang ang tangi. Halimbawa, yung motion for reconsideration. Yung TRO. Temporary Restraining Order. Yung temporary restraining order, sa mababang hukuman, 30 days lang ang effectivity niyan. Ha? Pagka, nag-issue sa isang kaso ng temporary restraining order, pinatitigil. Ha? Kung ano man yung pinatitigil sa kaso, nag-issue ng TRO. Yun, 30 days lang ang bisa nun. Pag mababang hukuman. Good for 30 days lang yun. May expiration yun. Yung Court of Appeals yata, 60 days. Pero ang Korte Suprema, pagka nag-issue ng TRO, indefinite yun. Oo. Kung kailan nila trip bawiin. Walang sinasabi kung hanggang kailan yan. Pero meron tayong principle, di ba? Ang batas ay nakasalig sa prinsipyo na kung tawagin justice delayed is justice denied. Bakit wala tayong sukatan? Kung halimbawa, hanggang saan yung tinatawag na justice delayed, justice denied. Di ba? Yan ang mga batas na wala tayo. Walang pamantayan ng Korte Suprema. Kasi pagka wala hong pamantayan niya, para kang Diyos. Nagpapanggap kayo na Diyos. Gods of Padre Paura nga ang tawag sa kanila, di ba? The Gods of Padre Paura. Masama yun. Kaya nga. Kasi napapagkait ang katarungan. Halimbawa, sa disqualification ni ERAP, bakit ang gusto ng marami mapadali ang kaso na yan? Kasi po, hindi yan makatarungan, hindi lamang sa panig, mga kaibigan, ng batas natin. Kung hindi yan makatarungan para kay ERAP. Na ikaw, nanunungkulang ka na merong nakabiting itak. Jungle bolo sa ulo mo. Na anytime pwedeng bumagsak yung itak sa ulo mo. O hindi ba? Kung pagpapasya ng Korte Suprema yan, at sasabihin nila, si ERAP disqualified o hindi disqualified, tapos na ang usapan. Tapos na boxing. At higit sa lahat, ang napagkakaitan mo ng tamang serbisyo, Ay, mga Manileño. yung mga mamamayan mismo. Ano sasabihin mong mas importante rito ang RH bill? Eto, mas merong importansya ito na dapat i-address ng Korte Suprema. Yung urgency, ano? Oo. Urgency. Sana kung away lang ito ni Chris Aquino at saka ni Jerry Yap. ang pinag-aawayan kala ko ang sana kung ang pinag-aawayan lang dito batuta ni James Yap. Di ba? Hoy, nakuha na ng Italiana yun. Kaya nga batuta ni James Yap. Hindi kasi away lang nila yun Di ba? Away lang na mag-asawa yan nakakaladkad ang publiko diyan kasi mga personality sila, mga celebrity sila, mga kaibigan. At saka kanya-kanya silang pautot. Ha? Mautot lang yung mga yan, nandiyan na media. Di ba? Lalo na yung mga media-medyahan na mahilig sa chismis. Hindi naman media yan Di ba? Nasa showbiz, hindi lahat yan media. Yung mga yan, tagagawa ng gulo yan. Di ba? Nang pag-uusapan ng nakakasira pa sa publiko, sa moralidad ng publiko. Tapos, nag-iimbento ng kung ano-ano mga balita yung mga damuhong yan. Yung iba, hindi naman lahat. Di ba? Para may mapag-usapan tungkol sa artista. Hindi po
ang issue tungkol sa disqualification ni ERAP, mga kaibigan, ang at stake ang una, ang rule of law. Pangalawa, yung kapakanan ng mga mamamayan. O hindi, ano ba yun? Minamaliit ba natin yung kapakanan ng mga taga Maynila? Ba hindi ho. Hindi dapat maliitin yun. Kasi taong bayan din yan eh. Uunahin natin yung ibang issue. Kaya namin sinasabi na merong importance, merong urgency itong kasong ito na dapat maresolba ng madali. Bakit ho? Isa pa. Yung mga past, yung mga dating kaso in the past ng disqualification. Katulad nung huling pinasyahan ng Korte Suprema sa Makiling case. Yung mayor dun sa Kauswagan Lanao del Norte. Mga kaibigan. Yun po, alam ba ninyo? Nung i-disqualify ng COMELEC yun? Yung disqualification nun sa COMELEC? 2010 yun. Election. Pinasyahan ng Korte Suprema nung Abril lang 2013 nagkaroon tayo ng eleksyon, Mayo. Isang buwan na lang. Na-implement yun, June. June pa pala na-implement, na-enforce. Di wala na siyang pupwestuhan, luko-luko na siya. Ilang araw na lang. Yung tinatawag na, nasaan ang hustisya? Isipin mong ipinroklaman yung nanalo siya, pero wala na siyang uupuan. Buti kung retroactive, ano? Hindi. At ang masakit, ito pa ang isang batas na wala tayo. At ang masakit, ito ang batas na wala tayo. Bakit ayaw nilang gumawa ng batas na ito? Yung halimbawa, katulad nung nangyari doon, napagpasyahan yung kaso, tapos na. Hindi siya nakaupo. Pagkatapos, yung umupo, impostor yun. Disqualified yun Walang karapatang manungkulan yun. Walang karapatan ng isang taong ipinagbabawal na tumakbo na manungkulan sa anumang opisina ng gobyerno, humawak ng pwesto Correct. Ngayon, paano yung mga sinuweldo nun? Paano yung mga pinagpipirmahan transaksyon ng animal na yun? Na naisa katuparan yung transaksyon na ang gumawa disqualified. Di ba dapat disqualified din yung mga transaksyon? Invalid lahat dapat Ang yun. gumawa. Ab initio rin. Colorum. Ab initio rin yun. From the beginning. Di ba? Mga moto proprio. Mga Sa kaibigan. ngayon, wala kong question yan Bakit walang batas? Gaano karami ang abogado natin sa Pilipinas? Dami. Dito, 25 abogado rito. Tsaka mga gumagraduate na abogado ngayon, tanga. Di ba? Hindi naman lahat, pero marami tanga. Ilan lang ang nag-e-excel dyan. Yung iba talagang gumagraduate ng law, hindi naman para mag-practice Para maging politiko. May titulo lang. O kaya, sa gobyerno sa sandal. Di ba? Tama. Mga kaibigan, katulad ng mga nagiging senador, pinag-aaral ng tatay nila, kumaka-abogado. Yung pala, babaksak, doon lang. Sabi nga sa akin nung isang abogadong kilala natin, magaling naman yung nagtuturo din ng law. Ano sabi niya sa akin? Sabi ko, sa paggawa, di ba ang gumagawa ng batas natin hindi naman mga nagtapos ng ng abogasya, karamihan dyan. Meron pa nga illiterate nagiging congressman Si Raulo nga nagiging congressman Di ba? Ayun na, may pumasok ng balita. Ayun, balita. Mga kaibigan, asan ba ako? Hindi hindi naman balita yun. Siya kung sino yan. Si Attorney Alan Padilla. Yun. Totoo naman Kasi mas nakikita ng isang hindi abogado yung tamang dapat na gagawing batas. Yun.
Hindi ba? Mm. Kasi marami sa abogado ngayon, walang common sense yan eh. Masyadong kulong dun sa mga technicalities. Di ba? Oo. Bilanggo ng ano yan eh. Ng batas ng lumipas. Di ba? Mga batas ng lumipas. Ang pinagtataka ko nga dyan, hanggang ngayon, di ko masagot eh. Ano? At di ako makahanap ng sagot eh. Ano nga yan? Yung isang swimming pool lang ang nilanguyan nila, Ayun. pero hindi sila magkasundo. Iba-iba interpretation. Oh. Sila naglalaban eh. Kamukha rin sila ng karaniwang tao. Oo. Ang tao, kaya pinanganak para mag-away. Kasi nga, napansin mo, may mga batas na complicated Mm. na hindi naman maintindihan ng pangkaraniwang tao. Mm. Eh, ang batas, sabi niya, talagang tama ka dahil ang batas dapat maging simple. Yung madaling unawain. Di ba? Dapat maliwanag at madaling unawain. Tinemuan niya ang Panginoon Diyos. Sino ba ang inventor ng batas? Di ba ang Panginoon Diyos? Oo. Eh, gumawa ng 10 utos yan, ng liwanag eh. Malinaw. Simple lang eh. Kaya Eh, pero kung pwede lang pakialaman ng Korte Suprema yan, lalabo yan eh. Tsaka ng hukuman, pag pinakialaman yung batas, pinakialaman ng mga abogado yung batas ng Panginoon Diyos, yung 10 Commandments, gugulo yan. Samantalang maliwanag yan. Di ba? O, katulad na lamang nung... Papadala yan sa Supreme Court. Katulad na lamang nung tinanong si Moises, ang tanong eh, hindi ba nung si Moises bumaba sa bundok eh, may daladalang 2 bato. Doon nakasulat, isinulat ng Panginoon Diyos ang 10 utos, yung 2 tabletang bato. Oh, ang tanong ito, bakit si Moises nagalit at ibinato niya yung 2 bato na malalaki na nakasulat doon yung 10 utos ng Panginoon Diyos? Tanong ko sa iyo, Rose. Nako, Binalibag ni Moises Hindi ko yun. alam yan eh. Ikaw, Joseph. Bakit siya nagalit? Hindi ko rin siguro nakita niya na salungat doon sa nakasulat yung mga pinagagawa ng mga tao na sa baba. Doon sa dala-dala niyang Lumapit-lapit ka. Nakita niya, di ba bumaba siya? Oo, Tagal-tagal na siya, oo, walang buhok. Itong utos ng Diyos. Pagbaba niya, yung pinaggagawa ng mga tao, salungat doon sa sa utos ng Diyos. Kaya binalibag siguro niya yun. Ayun ang ko doon. Hindi raw. Hindi ba? Ang sabi nga ganyan. Oo. Pero hindi raw ganun. Ano daw? Ano raw eh. Ang sabi raw ni Moises, nagalit si Moises kasi sabi raw ni Moises, puro utos, puro utos. Kaya nagalit siya, binatin niya yun. Ayun iba. Ang malabo ang provision ng Biblia. Walang Ang mga nagtatanong parang abogado. Bataan niya sinabi ni sa pawis na yung mukha, kakain ka ng tinapay. Oo. May tinapay na ba nun? Oh. Wala pa eh. Oh, bakit nasabi na? Ngayon, ang nagtatanong ng ganun, abogado. Di ba? Hmm. Kasi kaya ganun ang salita ni Moses. Guguluhin yung salita, no? Oo. Ito gulin. Oo. Hudyo si Moses. Alam mo kung bakit? Bakit? Kaninong trabaho yung manggulo ng salita ng Diyos? Sa demonyo yun eh. Ayun nga. Hindi ba? Hindi ba? Alam mo? Hindi, alam mo? Gugulo. Alam mo, ang Para tao, kumita. Walang gulo, lakita. nilikha ng Diyos, ang purpose niyan eh. Hmm. Walang kamatayan ng tao eh. Nung unang likhain ng Panginoon Diyos, ang tao, walang kamatayan yun. Po. Walang kamatayan. Eh, ginulo ang abogadong una si Satanas. Di ba? Tinukso ngayon ni Satanas yung yung babae. Ha? At binago yung salita ng Panginoon Diyos. Ginulo niya eh. Ano sinabi niya? Ang sabi una ng Diyos doon sa 2, kayo niya, makakain nyo lahat yan. Yung nandito sa halamanan. Maliban doon sa isa. Eh dito nga, pinangalanan pang mansanas yun eh. Di ba? Wala naman sa Biblia yung mansanas. Ngayon, ang sabi, yun, huwag niyong kakainin. Ang sabi, kainin niyo lahat yan, makakain niyo lahat yan. Pero yun, wag. Sabi, wag. Pag sinabing wag, ano yun? Bawal. Pinagbabawalan silang kainin yun. Kasi yan, anya,
Ang ano raw yun? Ba't pinagbabawal? Bunga ng pagkakilala ng mabutit masama. Yan, pagkakilala ng mabutit masama. Ano kanin yan? O, anong sabi naman ng Diablo? Hindi ganun na niya yan. Eh, nung abogado, si Attorney Satanas. Ano sabi ni Attorney Satanas? Hindi, Na nagpakilala sa anyong ahas. Pag kinain nyo yan, magiging parang Diyos kayo. Yan. Ayun. Oh. Ginoyo. Binago. Oo. Meron pang isang tagpo sa Biblia rin, ha? Yung Panginoong Kristo, tinukso rin ng Diablo yan. Nung nag-ayuno si Kristo ng 40 araw. Di ba? O, di siyempre, gutom na gutom si Kristo. Di ba? O, lumitaw na naman si Attorney Satanas. Ano sabi ni Attorney? Gutom eh. Oh. Kung alakaan nyo ng Diyos, yung mga bato niya, gawin mong tinapay. Oh. Hindi. Eh, pero may kapangyarihan si Kristo, ha? Kaya. Na kaya niyang gawin yun, ha? Oh, pero ano sabi ng tarantadong abogado? Na si Attorney Satanas? Sabi, kung talagang ikaw, anak ng Diyos, gawin mo yung mga batong yan, maging tinapay. Hinamon yan. Hinamon niya. Oh, tinukso, eh. Pinoprovoke. Oo. Diba? Pero hindi kumagat si Cristo ron. Patibong. Tinutudyo. Tinutugyo. Oh, mga Hindi sa kaibigan. tinapay lang, nabubuhay ang tao. Oh. Hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan. Sabay mo kayo. Hindi, meron pang isa bago tayo tumayo. Ha? Bago tayo tumayo. Meron pang isa. Oh, di ba sinabi rin siya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, Magpatihulog ka. oh, magpatihulog ka. Ito, ginamit niya yung sitas, ha? Na nasa Biblia, ha? Oh, may talata, gumamit siya, eh. Talagang, Nasusulatan Yan. Aalalayan ka oh, ng iyong mga pa ng Diyos. oh. Aalalayan ng Nakalagay kasi sa salita ng Diyos, nasulat na yun, eh. Nung bago pa lumitaw si Kristo, eh. Di ba na, nung hinuhulaan pa lang siya, na siya yung aalalayan ng, ng Diyos. Oh. Kanyang mga paa. Yan. Para wag siyang Yung matisod. Ayan. Oh, hindi ba? Anong Oh. ginawa ni... Ano ngayon ang binago ron? Ni attorney. Ni Attorney Satanas. Sabihin, yung salitang yun, Hindi. Lumagpas ka na, eh. Nalito ka na. ano. Ang dinagdag doon, binago niya, yung sinabing, magpatihulog ka. Yun na nga. Kasi wala yun sa nakasulat. Ang nakasulat lang doon, aalalayan ka, di ba? Tama. Oh. Para wag ikaw mo- na aksidente, Oh, yan hindi ang- sadya. Oo. Ang gusto ng Diablo, sadyain niya. Oh. Yun yun. Pero hindi Intentional. Kung may sasakyan ng magpasagasa ka. Sabihin, di ba? Ibangga mo yan, di mababangga Oh. yan. Parang ka loko eh. Di ba sabi ng Pope, eh? Sabi nga nung Papa, eh, di ba? Oh. Kung buhay ngayon si Kristo, hindi ganyan ang sasakyan, kamukha ng ginagamit ngayon ng mga pare madre, mga luxury vehicle. Nalulungkot daw siya, di ba? Si Kristo raw, ano kaya sasakyan pagka kung nabuhay sa panahon natin? Yun na yun, eh. Di ba? Kung nabuhay si Kristo, may sasakyan na. Kasabihin nun, magpasagasa ka. Kasi nasusulat na alalayan Ng mga nasikip. ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos Oo. ay mga paa. Ay, yung mga paa, di ba? Para wag kang matisod. Oo. Mga kaibigan. Kaya iba yung mga abogado. Nagtaka sila, tinapay ang binang. Salitang tinapay doon, generic yun. Kasi Hudyo si Neses, tsaka makagandang pakinggan yung tinapay. Ikaw, kung Pilipino sumulat doon, kaya sabi, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng kanin. Hindi. Hindi. Mas masama ito. Sa pawis ng iyong muka, kakain ka ng garapon. Doon nakalagay yung tinapay, eh. Sa garapon. Di ba sa tindahan ng incheck? Nakalagay sa garapon, eh. Kainiit eh. Di ba kaya sinabi, pag binato ka ng tinapay, batuin mo ng garapon. Di ba? Sabi nila, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng tinapay din, kaya nakalagay sa garapon. Oh, di ba? Ayun na. O sige, tumayo na tayo. Basa. Saan ba tayo? Napunta na tayo kung saan. Layo na, layo. Kaya yung RH bill, ano na to? RH bill. Alam mo, nagtataka ako RH dyan. na yun, Ito, RH law. iwan ko lang kung... Bakit magkaiba ang paniwala ng ibang Christian
religious organization Mm-mm. sa paniwala ng mga religious organization na tumututol dito sa RH Bill. Ayun ang tanong. Ayan na. Bakit magkaiba ang paniwala? Katulad ng simbahang Katoliko, ayaw nilang maipatupad yan dahil daw, yan daw RH Bill, yan daw papatay ng kalaban daw yan ng Kikitin ng ng buhay. salita ng Diyos na humayo kayo at magpakarami. Kayo Ha? yung sinasabi yung right Yung, to life. Sa Constitution naman yun. Yung nga, Nasa doon sila Constitution. nag-aaway. Magkaiba interpretasyon nila Sa dyan. kung Oo. ano Yung ba mga- daw ang konsepsyon? Yung mga Kasi sinabi ko sinasabi, hindi, tama yun sa Constitution promote mo buhay. Pero paano? Aling buhay? Yung marapat na buhay. Kaya nga may birth control Yun ang marapat na buhay. Ibig Sabi sabihin naman nun, ito, basta ang magdala ka ilalabas ng mo lang magdala. sa mundo yung kaya mo lang buhayin. Yan, Based sa yun. kakayahan mo. Hindi, kasi nga, Responsible parenthood lang yun kasi nga, ang binabatayan ng mga tumututol, yung nakasulat sa Biblia. Pakarami kayo. Yung magpakarami kayo, anya. Humayo kayo at magpakarami. Kalatan yun. At saka yun daw pagpigil, dahil sa pagpigil ng kondom, mga kung ano-anong Contraceptive. pamamaraan, para masupil yung pulandit. Pulatik. Di ba? Yung pagpulandit Iba yun na pinagmumula ng butete. Di ba? Mga kaibigan, ano ra yung kinakasal parehong lalaki, sipi mo. Para kayong mga sawa. Para ka nagkakasal ng sawa kung ikaw yun. Di ba? Oo. Maglilingkisan Inaano ko yun nga para doon sa Aris Bill, di ba, magkaroon ng edukasyon. Kunyari, may pasalan natin yan, edukasyon. Isasama ba sa edukasyon na sasabihin sa mga bata na merong third sex? Kasi yun lang yung ano ngayon, di ba? May third sex, may homosexual. Isasama ba nila sa ano yun? Sex education. Sex education. Saka linawin natin sa isang Kalatan. kalatan. Kasama doon sa Ewan ko, wala tayong lupa, umayo kayo, Wala tayong lupa. marami. Hindi sinabing kalatan nyo bangketa. Huwag matulog. Lupa, kalatan nyo, hindi bangketa. Magtayo kayo ng barong-barong dyan. Ang daming homeless, di ba? Yan, bakit? Walang control. Kaya, Hindi kasi, hindi binasa yung kasunod eh. at yun. May kasunod yun eh. Yung sinasabi sa Biblia, iniiwasan nilang gamitin at basahin nila. Yung sinasabing humayo kayo at magpakarami at supilin. Yun. Kailan mo susupilin? Pag marami na. Meron nun, di ba? Pag Ibig marami sabihin nun, pero pag abogado nag-usap doon, nako, bigay mo yung topic na yung sa abogado, gugulo yun. Paguguluhin yun. Bakit niya? May sinasabi ba diyang ang susupilin yung pagdami ng tao? Yan na, papasok na yan. Kasi attorney satanas na to eh. Kailangan may mga exact terms. Nagtatago sa nagtatago sila sa tungkulin. Agad supilin ang RHB. Nagtatago sila sa tungkulin na como abogado sila eh. Tungkulin nilang magdepensa. Doon nagtatago ang abogado eh. Ha? Kahit kriminal itong aking dinidepensa, alam kong ito nang may kagagawan, kailangan ko pang idepensa. Kasi yun ang trabaho ko. Ganun. Di ba? Kung sa bagay, may proseso talaga batas, wala tayong magagawa sa batas ng tao. Tungkulin niya yung pagtanggol yun para lalong lumabas ang katotohanan. Tsaka yun yung prinsipyo na hindi bali na makapagpakulong. Minsan ang nangyayari na nga, ano yun nakakagulo na Naabuso yun. Nakaka-confuse sa isipan ng tao yung mga batas. Minsan nga maliwanag na ang batas, yan lang disqualification ni Erap. Ang liwanag niyan Ang nangyayari nakalagay sa batas Oo. Pinapatagal Talaga. Ang nangyayari sa mga abogado, hindi gusto lumitawan totoo, dinidelay. Ayan, Hanap buhay yan na totoo, dinidelay mo basta ang katarungan. Katulad nun,
humingi ng Extension. 1-month extension. Magko-comment lang yun. Eh bakit? Ano lang masasabi mo tungkol sa ipinail na motion for intervention ni Mayor Lim? Yun lang sasagutin mo eh. Di ba? Wala ka namang isa-cite na law eh. Binigyan na Yung ng katwiran mo lang eh. Katwiran mo lang eh. Bala ka ng mga twiran eh, di ba? Wala, hindi mo na kailangan mag-cite ng ganitong pagkakasala. section 1, 2, 3, ha? O, mga kaibigan, At saka di ba? isasagot lang nila doon kung ano yung sinagot nila nung inutusan sila ng Korte Suprema kung bakit hindi siya dapat i-disqualify. Hindi, nasagot na yun. Kaya nga hindi pwede rin niyang gamitin yun eh. Doon sa motion for Idudugtong lang. Idudugtong lang yun eh. Ganyan talaga ang mga abogado na kasi bagong lead counsel ito eh. Kailangan na niya pag-aralan ko. Anong pag-aaralan mo rin? At saka ang dami nilang abogado. Ang katwiran niya eh, may tinanda kong ibang hearing eh. Kasabay eh. Of equal importance. Yung sinasabi ko sa iyo, alin ang importante? Ito? O yung aatinan mong kaso? Kumpara dito sa disqualification na ang nakasalalay ay yung kapalaran ng mga taga Maynila kung sino dapat manungkulan sa kanila. Di ba? O yung kliyente mo na nag-aaway lang na parang si Chris Aquino at si James Yap. Sino ngayon ang importante ron? Di ba? Which is which? Di ba? Ngayon ito pa. Kaya ba't ka naman kukuha ng abogadong santambak na pala yung hawak na kaso? Ano yun? Hindi, tsaka marami silang abogado si Erap. Mandahil pambayad niyan. Iba-iba nga eh. Doon nga sa Comelec eh. Yung si Frank Chavez ang abogado. Alam mo kung bakit hindi si Frank Chavez ang ginamit sa Supreme Court? Bakit? Galit sa kanya. Maraming daw galit na maestrado kay Frank Chavez. Alam mo kung bakit? Bakit? Sa mga raw ibang kasong hinawakan ni Frank Chavez sa Korte Suprema, inareglo niya yung kaso sa pamamagitan ng suhol. Ibig sabihin, may tumanggap din ng mga maestrado ng Korte Suprema. Ang problema, ipinagkalat ni Chavez, dinaldal. Kaya, natakot si Erap dito kay Chavez. May nagsabi sa kanya, siguro yung kaibigan nila ngayong maestrado dyan. Meron ding mga kaibigan si Erap na maestrado sa Korte Suprema ngayon. Nagbibigay sa kanila ng tip kung ano gagawin nila eh. Ganyan yan eh, mga kaibigan, ganyan sa mga hukuman eh. At hanggang sa Supreme Court, yun ang dahilan kung bakit si Frank Chavez pinalitan. At hindi siya ang ginawang lead counsel, naglagay ng ibang lead counsel para humarap sa Korte Suprema. Hindi ba? Yan. Yan ang balita ko. Lead counsel eh. Sila kasama lang. Ganun yan. Pero sa paggawa, hindi naman lahat yung lead counsel ang gumagawa eh. Pero yun na nga. Ng papel eh. Yung mga paperwork, hindi naman siya eh. Kaya nga, technicality na nga lang yun. Dahil siya magsasalita sa Korte Suprema. Kaya tinatatagal. Hindi. Ito nga ang isa pa na problema natin. Walang pamantayan tayo. Sabi ko nga sa'yo, kung hanggang kailan. Dapat ang Korte Suprema. Kasi, maraming nabibigyan ng kawalang katarungan dahil dyan. Gaano karaming tao ang nakakulong na naghihintay ng katarungan. Na umaasa sa desisyon at pagpapasya ng Korte Suprema. Kung siya may kasalanan o wala. Kung darating ang panahon, 20 taon na siya nakakulong, wala pang pasya ang Korte Suprema sa kaso niya. Paano yun? Tapos dideklara wala pala siyang kasalanan. Paano yun? Paano mong ibabalik ang nawalang panahon sa buhay ng isang taong walang kasalanan? Babayaran ba ng Estado yun? Mabuti sana kung may kasalanan eh. Sabi nga eh, hindi bali tayong magpalaya ng 1,000 may kasalanan. Huwag lang tayo magkulong ng isang taong walang kasalanan. Tama. Hindi ba? Tama. Ito pa. Di ba sinabi natin, ang gagawin na lang niyang si Erap eh, yung motion to slow motion. Motion to slow motion. Ito na nga yun eh. Yun na. Di ba? Dapat imbentuhin na rin
ng Korte Suprema yung motion na yan para ang tao hindi mag-i-expect. Di ba? Alam nila na hindi na natin dapat asahan muna ito. Ha? Tatagal na itong kaso. Hindi yung lagi na lang nakanganga ang tao. Ang mga mamamayan, di ba? Kung involved sa kasong yan, katulad nung disqualification ni Erap. Paano yun? Nakamulagat na lang yan? Hanggang hindi kayo nagdidesisyon? Ginagawa niyong Diyos ang sarili ninyo. Daig niyo pa ang Panginoon Diyos. Di ba? Tama. Mga kaibigan, isipin mo dapat magkaroon na kayo ng yung motion to slow motion. Wala kayo niyan eh. Wala sa batas niyan eh. Gumawa na kayo niyan. Wala na yung extension. Alam mo, dalawang motion ang dapat nilang gawin. Ano? Di ba ito ang tawag doon sa motion to slow motion? Yan yung delaying tactics. Jogra dilatory tactics. Mga kaibigan. Di ba? Baliktaran yan sa akin. Ako, mabilis ako kumilos. Ibig sabihin, di bagay sa apelido mo. Dalawa yan eh. Isang motion to slow motion, dapat imbentohin nila. Meron pang isa. Ano? Motion to decay. Mabulok na. Para mabulok na yung kaso. Di ba? Ito ang motion namin. Ibig sabihin nito, mabulok yung kaso. Motion to decay. Hindi motion to delay. Ano yun? Motion to decay. Decaying tactics. Yan. Yan nga eh. Delaying. Kaya nga. Decaying tactics yan. Ang tawag ngayon dyan. Di ba? Para pag-aproba nila, alam natin, mabubulok na. At least, kahit hindi tayo abogado, kahit katarantaduhan lang itong pinag-uusapan natin, ba ito'y common sense ito. May sentido común ito. Mga kaibigan. Di ba makatwiran at mas makatarungan ito sinasabi namin? Kaysa sa mga bla 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 bla. Where's. Inglesan pa ng Inglesan ng mga punyete. Sa kongreso lang pumunta ka. Nagtatalumpati pa ang mga tarantado ron eh. Nagdididi pa eh. Kaya di ba? mabuti na lang. Wala namang ikabubuti ron sa sinasabi nila. Di ba? Buti na lang may bobong senador dyan eh. Sino? Si Lito Lapid. Sabi niya, gawin na lang natin Tagalog yung konstitusyon. Tama rin naman, Alam mo dapat. Alam mo ba't niya sinabi yan? Bakit? Kasi gusto niya magkwentuhan na lang. Wala nang debate. Kasi pag nagtagalog, mauwi siya kwentuhan eh. Kwentuhan na lang sila. Di ba? Dahil intellectual discussion. Hindi na sila nagdidebate. Gano'n naman ngayon ang gusto mangyari ng mga nasa gobyerno. Di ba? Kwentuhan. Salitang intellectual. Pagka nag-Inglesan kayo, intellectual discussion. Pag Tagalog, hindi eh. Wala daw kwenta. Wala raw kwenta. Yung intellectual discussion sa English, malabo yun eh. Ang mahirap lang, may katwiran si Lito Lapid doon, problema lang sa kanya. Tagalog na, hindi niya pa naintindihan. Bakit? Ang sinasabi niya, Tagalog na, wala pang laman. Hindi, mabigat kay Lito. Wala pang kabuluhan. Ang sinasabi niya, Tagalogin. Pag naman tinagalog, ano ba sa English to? Gusto naman malaman ng English. Yun ang kahirapan kay Lito. Sakit sa ulo, no? Diba? Yan ang sinasabi natin. Walang mga kabuluhan itong mga mambabatas nito. Ng uri ng botante sa Pilipinas, no? Naghahalal lang katulad. Isipin mo, magawa mong batas yun, no? Diba? Yung ipababalik mo ang lahat ng mga pakinabang na natamo ng isang disqualified na kandidato. Yun ang Hindi makatarungan yun eh. Pondo ng bayan yan eh. Di ba? Hindi naman ikaw ang inihala. Wala kang karapatang ihalal ng taong bayan at wala kang karapatan sa pera ng taong bayan na umawak. Dapat no? Sino bang may disqualification case na pending, huwag payagang pumasok sa kahit na anong transaksyon sa gobyerno hanggang wala pang desisyon. Parang ganito yan. Kasi hindi rin dapat pinauupo eh. Ito si Yun ang Tito talagang Kumuna tama ron. Dapat Kasi muna, ang walang katarungan doon, yung talagang idideklara mo eh. Idideklara mo muna ang bakante yung pwesto. Di ba? Ang maagrabyado ron, yung talagang dapat na may karapatang maupo, manungkulan.
Oh, natalo siya nung walang karapatan. I-disqualify din lang pala. Oo. Kaya, Di ba? ang nanungkulan, Tapos yung manunungkulan mukhang gago. kolorum. Isipin mo, April decision. Ang eleksyon May. June pala pinatupad yung Ilang araw na lang. Ilang buwan na lang. June 30. Oo. Araw na, wala na palang uupuan. Di, Kawawa naman. nagdusa na siya, nagdusa na ang mamamayan, Tanga pa siya. nagmukha pa silang luko-luko. Di ba? Oo. Ginawa pa silang luko-luko. Oo. Yan ang mga batas na Yun sinasabi talagang natin. Masaklap. ang pinaka Buti solusyon matibay dyan. si Makiling, Agad-agaran. Ang solusyon talaga agad-agaran na desisyon. Huwag patagalin talaga. Mga ganyang Oh. sitwasyon. Yan. Yan, Ang balita po, merong nakarating sa atin, yun daw mga pinapasok ni Jinggoy Oo. sa City Hall. Kasi si Jinggoy ngayon, mas abalang-abala siya na magbabad sa City Hall ng Maynila Kesa sa Senado. kesa atupagin yung kanyang trabaho bilang senador doon sa Senado. Kasi si Jinggoy, para sa hindi nakakaalam, siya po nagpapatakbo ng Maynila ngayon, hindi ho si Erap. Baka nagkakamali kayo. Si Jinggoy din ang nagpapasok ng mga tao, katulad si Philip Cesar. Si Jinggoy ang nagpasok dyan At yung mga ibang departments, yung police, yung Gilbert Cruz, si Jinggoy yun. Kinuha pa sa Region 4 yun. Di ba? Kung tawagin si Jingo ngayon, de facto mayor. Kala ko impacto. Hindi, legal term yun De facto. Oh. Parang impacto. Parang dami. Fuck you. Ngayon, ang balita naman daw, di ba kinuwento na natin, yung MTPB, yung Manila Traffic and Parking Bureau, merong pinalalagay doon si Jinggoy. Siya pumili ng tao. Si Isko meron din. Ang pinaupo yung kay Isko. Yung si Carson na gumagawa lang ng entablado. Samantalang yung nire-recommenda ni Jinggoy na mamuno nun, dati matagal na opisyal ng MMDA, si Berhel de Dios. Pro yun, pro. At meron pang isa colonel naman. Retired colonel. Yung mga may karapatan May experience. ang naging director po yung nagpapako ng mga entablado. Pag may okasyon sa City Hall. Lalagay daw ng mga poster ng... Di ba? Yun ang qualification po. Ang pamamahalaan, Manila Parking and Traffic Bureau. Kaya maniniwala ba kayong titinuyan traffic? Wala. Yung parking? Nako. Itaga nyo sa bato, mga kaibigan. Press release lang. Umpisa lang yan. Nagpapakitang lang yan, nananakot, para malaman na ako sa akin yung dadali ng koleksyon. At ako ang magpapakolekta ng pera. Hindi nyo kay Carter. Hindi si Jinggoy. Hindi si Jinggoy. Ayan. Hindi nyo kay Carter kay Jun. Isipin mo yung mga inaapoy sa Maynila, hindi taga Maynila. Yun lang, di na makatarungan sa Maynila yun Sa mga, lahat ng taga Maynila, gago. Mga magagaling. mga bobo. Walang magagaling. Kala nyo, mahal kayo ni Erap. Diyan sa maliit na lungsod kayo kukuha, dadaling ipapasok dyan sa Maynila. Tapos yung iba, galing pa ng Laguna. May isang engineer dyan, yung dating engineer ng DPWH sa Laguna. Yun ang isang angawak ng isang departamento dyan. Isipin mo. May bago ngayon, demoralize ang MPD. Kahapon daw, sa flag racing sila, ang daming hindi umatin. Alam mo, may banta. Yan ang mabigat. Ang banta ba Kung mag-aklas yan. Yan nga ni Manila's Finest At hindi pa yan. Teka muna. Yung mga empleyado sa City Hall, ganyan ang ginagawa ngayon, ginigipit sila. Ginigipit sila Kung lahat yan mag-aklas. Naku, naloko lang. May mga item yan. Baka mapatalsik na naman si Erap sa pwesto. Hindi pala yung mangyari yan. Kapag yung mga mahihirap naintindihan na, palagay ko, hindi pa nila naintindihan, na gagawin ng private ang mga ospital sa Maynila at babawasan pa. Yung mga ipinatayo
na libre ang serbisyo ni Mayor Lim. Babawasan na, ibebenta pa. Naku po. At pagbabayarin pa kayo. Pagkakapirahan. Paano yan? Oo. Ha? Nagsisimula pa lang kayo. Di ba? Wala pa. Kaya natatawa ko, sabi, no, yung kanilang campaign black propaganda labang kay Mayor Lim, ano raw, alisin daw yung nagpapahirap. Di ba? Ngayon yung malalaman kung sino nagpapahirap. Yung totoo Di ba? nagpapahirap. Sino nagpapahirap? Si Mayor Lim na nagpagawa ng libreng ospital na hindi biro ang gastos. Kaya nga, ang dahilan ni Erap, kaya raw niya babawasan at ipasasara yung ibang ospital, dahil daw, nauubos lang ang pera ng City Hall dyan. Kung maubos, pera din naman ng taong bayan yan. Hindi mo naman pera yan eh. Saka nililiwanag. At saka ang pera na kinukolekta nyo, dapat yung gastusin sa kapakanan ng mga taga Maynila. Ang sinasabi Bakit ka manghihinayang? Ba't mo sila tipirin? Yung karamihan, hindi naman lahat ng taga Maynila. Marami dyan bumoto kay Mayor din eh. Pero karamihan, yung sinasabi natin, hindi kayo nag-isip eh. Di ba? Yun nga yung sinasabi natin kanina. Dapat nagkaisa kayo eh. Yung panawagan ni Bishop Villegas, huwag kayo sa amin magalit na kami ay sumunod sa kaisahan. Dahil kahit sundin namin nyo, kung nagkaisa rin kayo, talo pa rin. Maraming Katoliko. Kukunti lang kami. Di ba? Kaya nga namin pinanawagan yun eh. Kaya nga namin binasa yung pastoral letter ni Sok Villegas doon pa tayo sa kabila, di ba? Ilang beses natin pinaalala yun. Hindi kayo nagkaisa, kaya huwag kayo magagalit kung mayroong nagkaisa. Ang dapat nyong gawin, hanapin nyo ang paraan kung paano natin mapag-iisa ang ating hanay laban sa mga walang ya. Hindi ba? Tama. Ang problema natin kasalanan ng bayan yung mga pinipili rin nilang kandidato. Di ba? At ang sabi nga, nasa huli raw ang pagsisisi. Lagi. Binitog kayo ng slogan. Pangako. Ng mga television. anunsyo sa TV, Ay, mahal nun. Walang mga common sense eh. Wala sentido común. Isipin mo, ang laki ng ginastos niyan, di sana binigay na lang sa atin. Tama. Di ba? Kung talagang makamahirap. Yun lang, simpleng, hindi nyo pa naisip yun. Kaya eto raw, Naaway na. lahat daw ng mga pinapasok ni Jinggoy, hinaharang ni Isko sa City Hall. Mag-away kayo. Magpapatalo ba yan siya, no? Si Jinggoy? Hindi Magpapatalo yan. Di ang tawag dyan, matira matibay dyan. Ganun naman nangyayari. Kaso lang, kawawa. Sino naman si Isko? Kayo naman, Sino naman si Isko? Sino naman yung pangkat na yan? Kung ako si Jinggoy, tatadyakan ko yung mga yan. Alam mo kung bakit? Tatulong mo pa kami. Babanat sa mga yan. Mga oportunista lahat yung nakapaligid si Isko. Amado Bagatsing, Danny Lacuna, Felix Espiritu. Sino pa yung mga hayop na yan? Puro walang ginawa sa buong buhay nila yan. Na naging opisyal sila ng Maynila, kundi pagsamantala ng Maynila. Tanungin nyo sa mga sa mga ano na yan, kung ano na nagawa nila para sa Maynila. Wala naman sila nagawa Wala. Oportunista yan. Kaya lang sumama sa inyo yan, dahil gusto nila sila makinabang. Makinabang sila. Yan ang katotohanan na tanggapin ninyo. Susuportahan ka pa namin, Jinggoy, pag kaya mga hindoropot na yan, pinagtatadyakan ninyo. Tatadyakan mo sa tatay mo. Turuan mo ng tama yung tatay mo. Huwag ninyong ipahamak ang tatay ninyo. Patuhod mo. Kami, hindi nyo kami kalaban nyo kami sa issue. Pero personalan, hindi kami kalaban. Tuturo namin sa inyo ang formula kasi kami taga Maynila. Kayo hindi kayo taga Maynila. Ingat kayo dyan kay Isko, nako. Kaya nga sinabi ni JB, hindi pala niya sapat ang 3 taon. Naku po. Dapat pala
5 to 10 10. taon hanggang lagpas pa kasi ang dami palang problema sa Maynila. Bakit niya nasabi yun? Hindi siya taga Maynila. Hindi nila alam hanggang sa kumandidato sila kung ano problema sa Maynila. Naku po. Tapos ang lalagay mo dyan, hindi rin taga Maynila. 50 daw opisyal, ha? Ng pulis ilalagay dyan, hindi Kaya taga naabot ng Maynila. 10 taon. Tapos ang pinagdiskitahan nila agad, ospital. Kaya ito pa, may banta pa yung pulis no? Yun daw mga hindi dumating, Sa flag racing. tatanggapin daw nila, magpalipat na para makapasok na yung mga bata nila sa Maynila. Di ba? Pagka nangyari yan, iba mo mangyayari. Inuutosan sila ni Erap daw na hulihin ang mga gambling, illegal gambling. Maliban sa? Pero hindi kasali waiting. Yun. Waiting ng ina mo. Ano ba yan? Mga, kung alin yung pinakamasamang sugal, alam mo, sa lahat ng sugal na yan, may labang kape bukis ng karera, yung bingo, yung ano pa, Caracruz. Magsugal ka niyan, may labang ka dyan. Di ba? Walang daya. Yung waiting. Hindi, sugal yan sabihin mo na, pero yung waiting, isang malaking panluloko yan. Yan ang pinakamasamang sugal. Dahil ang hinuhut-hut na pera dyan, pera ng mahihirap. Binibigyan ng maling pag-asa yung mahirap. Tatama kayo. Bakit? Nandun ba kayo sa bulahan? Pag binobola ba yung bulilyo na yan na numero, nandun ba kayo? Polo gusto na palabasin dyan. Sipin mong katarantaduan yan, di ba? Inamin. Kaya nga, sasabihin mo, kinuha ko lang yung pera sa waiting. Inamin yan. Para yun lang nakumbik ako. Pera ng taong bayan yun Kinuha ko lang At ang pinagkunan niya, puro mahihirap. At ginamit mo yung pwesto mo sa gobyerno para makuha mo yung perang yun. Sana kung yung kasino kinikila ninyo, okay lang Di ba? Ang lalaki ng mga nagsusugal dyan Mga mayayaman. Ito hindi Pambili na lang ng chichirya nila, ng tinapay nila tataya pa ron. Di ba? Pambibili ng Pero mo noodles. 3 beses. Natiis mo yun, naaatim ninyo yun. Niloloko nila tao. Yan ang pinakamasamang sugal. Alam mo kung bakit hindi sinasama yun. At pinagmamalaki niya pa na siyang nagpo-propose, panukala, na illegalize ang weteng. Alam mo kung bakit? Para maging marangal yung weteng. Pag naging marangal yun, marangal na siya. Hindi na pangit yung kanyang imahe. Ha? Yan po lamang yun. Okay. Wala na tayong oras Sige. Yes, mga kaibigan, ito po si Jograd de la Torre. Hanggang sa muli po. Marami pong salamat. Hanggang bukas pong muli. Ito si Rose Novenario. Ito po naman, si Peter Tolastas. Maraming salamat sa lahat po ng tumutok dito at nakinig sa katapat ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si atong ma'am, mabuhay po kayo. Babasahin ko lang ito mga ilang rito si Pat ng Onyx binabati natin regards din daw kay Jograd sino pa? Tama yung sinabi mo, katapat Percy at mga tropa dyan, yung programa nyo lang talaga ang patuloy na nagpapaliwanag at nagsasabi ng katotohanan kung bakit dapat na ma-disqualify niya si Erap Mandarambong. Iyan din kasi ang sinasaad ng batas, sabi ni Donald ng Tondo. Ka-Percy, si Gux po ito ng sa Uyo, napakaganid talaga nito mga transport group namin. Pag may gulo sa Middle East, automatic agad ang paghingi ng dagdag pasahe. Grabe talaga mga ito. Dagdag pasakit sa mamamayan. Thanks po. More power. Sana matagal ang programa nyo ni Ka Jerry. Atong Jograd, Ka Peter at Ka Rose. Okay po. Salamat po. Jograd. Ka Percy, anong talata po sa Biblia na ang kaisaan sa pagboto? Ayan. Gusto ko lang po malaman. Benny ng Tondo, meron pala utos ang Diyos na ganon. Meron. Benny. Bukas, Benny. Sundan mo. Kasi tapos na. Benny.
Papaalam na ako. Bukas po mga kaibigan, babalik kami, ho? Oo. Sa ngalan po ni Jerry Yap, kami ay nagpapasalamat hanggang bukas po muli sa ganito ring oras at himpilan. At magandang yumaga! Escoba Moreno! Mga may init at napapanahon